mga burdens. And I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares. Yes, Lord. Yan ang aming nais sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kang maranasan. Patuloy kang magsaayos. Patuloy kang matagpo, Lord, ang aming mga panalangin, ang aming mga puso, Panginoon. As my Lord, hallelujah, binababa namin, hallelujah. Ano mga bigat, ano mga concerns, ano mga alalahanin, O God. Amin nilalalapag to sa iyong paahan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon. Isang pa, as I call our beloved youth leader, bless you, Brother Tim. I will cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Let us bow our heads in prayer. Dakila namin Diyos, sa mga sandaling ito kami ay nagtitiwala lamang sa iyo, umaasa sa iyong tapos mo ng kayang gawin, sapagkat ikaw, Diyos, ay dakilang Diyos na siyang may kontrol ng aming mga buhay, ng mga lakas, ng lahat-lahat sa amin. Napakainam ng aming nawit, O Diyos, na ipagkatiwala namin sa iyo ang aming lakas, ang mga cares, sapagkat ito, O Diyos, ang aming kailangan sa mga sandaling ito. For we have anxieties, Lord. We have cares in this earth. Pero gayon pa man, Lord, tinuruan mo kami na magtiwala. Maglagak ng tiwala lamang sa iyo. Tapos na ginawa para sa bawat isa sa amin. Huwag namin, Diyos, kapasalamat kami sa napakayong ng gabing ito. Ang aking dalangin ay kalakasan para sa bawat isa. Personally, Lord, I need your strength. I need your power na muli mangusap sa aming kalagitnaan. Ano mga bagay na pilit ginagawa ng kaaway sa gabing ito ay ito'y mawasak sapagkat ikaw, Diyos, siyang may tapos na pagtatagumpay na ginawa para sa bawat isa. Ikaw, Diyos, ang siyang maghari, bayaan sa iyong mga salita, pangunahan mo kami. At ang mga bagay na makakapigil, O Diyos, sa iyong paggawa at pagkilos, may it be broken down at your feet. At ikaw lamang, O Diyos, ang siyang madakila, manguna sa aming kalagitnaan. Bless your word, Father God. May you consecrate these words na pag-uusapan namin. At ikaw, Diyos, ang siyang madakila, maapurihan sa bawat salita. Tago mo po ako sa iyong likuran, O Diyos. At ikaw lamang ang siyang manguna at maghari. Ikaw lamang ang siyang madakila, Diyos. Lahat ng bagay na ito, pinagkakatiwala namin sa iyo. Ang mga oras na lilipas, I pray, Lord, na ikaw magsugo ng spirito ng pagkaunawa so that we may be able to understand and to know your word. At ikaw, O Diyos, ang siyang mag-take control ng aming munting gawain, O Diyos. At ikaw ang siyang manguna sa puso ng bawat isa so that we may live and recognize that our God is alive at siya na umusap sa aming kalagitnaan. May you bless each and every one of us. And this is our humble prayer sa mga sandaling ito. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Mahal ba natin palakpakan ng Panginoon? Okay. Sa walang abala ay ating buksan natin mga sulatan.
Sa Hebrews chapter 3, I want us to read a couple of verses here. So medyo alalay lang ako today dahil actually medyo not feeling great. Pero gayon pa man ay naniniwala ako ng Diyos ang siyang may kayang mangusap sa ating kalagitnaan. At naniniwala ako na hindi tayo bibiguin sa ating mga expectations sa gabing ito. Medyo natake ako ng as we are coming here, medyo natake ako ng rhinitis. So kapag ka nagsasalita ako ng matagal, nahihirapan ako huminga kasi barado yung aking ilong. So I had to take a gamot muna kasi talagang kahit tong pagkanta natin, medyo nahihirapan akong kumanta kasi nga pagka kumakanta, nababara yung ilong ko. So nahihirapan huminga. Pero gayon pa man, all things are well. Sa bayan ng Diyos. So let's pray for me lang din mga kapatid at bayan ng Diyos na siya mag-see through ng gawain natin at matapos natin ito sa biyaya natin, Panginoon. Alright. Hebrews chapter 3, a couple of verses I want to read here from verse 12 to verse 14. Sabi dito, take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end. Can you say amen to the words of God? Amen. Maaari tayo makaupo sa mga sandaling ito. So pray for me lang, At bayaan ng Diyos na siyang mag-lead sa atin as we go through sa ating pag-uusapan sa gabi ito. So, medyo mahina yung aking sound ay pakilakasan na lang para marinig ng lahat. At unting unawa lang muna. Alalay lang. Alam niyo mga kapatid, personal battle ko rin ngayon yung aking health. So, as many of you are aware, may mga bagay concerning sa health na aking battle ngayon. So, hindi ko rin masyadong pinapuwersa ba yung katawan ko para naman aking may bigay sa Diyos ang nararapat na hindi tayo mag-fail, hindi naman dumating lagi na panahon na lagi ako may sakit. So kapag ka medyo hindi naman sa pagiging talunan sa kaaway, pero God has also instructed us na ingatan nating mga katawan. So pag medyo alanganin, pwede maalalay lang. At naniniwala ako ang Diyos ang siyang, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang maglilid, manguna sa atin. So, para mag-clear lang yung aking sinus, I had to take yung gamot kasi talagang mahirap magsalita pagka medyo barado yung ilong. Pero gayon pa man, ay salamat sa biyaya ng Diyos sa gabing ito. Magandang gabi sa lahat. At forgive me kung wala ako nung last Friday. So I hope ay tayo pinagpala nung mga sharing na pag-uusap ng salita ng Diyos na kalipas na Friday. Go on sa salita ng ating Panginoon ay I want us to talk ilang mga bagay lang pertaining sa salita ng Panginoon. So actually, unti lang talaga yung akin na prepare for tonight at hindi ko rin na-anticipate na medyo not feeling well. Pero gayon pa man ay naniniwala ko ang Diyos ang siya magbibigay ng pagpapala sa kanyang mga salita. So I pray na kayo pinalakas ng Diyos. I pray na tayo ay pinagpapala ng Diyos. Iniingatan sa bawat araw, sa bawat sandali. At hindi tayo pinagkukulang na ating Panginoon sa mga pangangailangan. Okay. So I want us to talk, actually very fitting yung ating pag-uusapan ngayon. I want us to talk about anxiety. So inawit natin kanina yung I will cast all my cares. Sa ESV, mamaya mababasa natin, ginamit yung word na salitang anxiety. Cast all your anxieties on Him, for He cares for you. But I want us to talk for tonight,
about anxiety and the battle of faith. So, pag-usapan natin sa gabing ito ang ilang mga bagay patungkol sa anxiety at sa battle of faith. Alam ko, familiar na kayo sa word anxiety. Bagaman, so mga ilan na hindi naniniwala na hindi naman totoo yung anxiety na yan, depression na yan. Pero, what we can see sa mga kasulatan din as well, at alam ko, naranasan nyo rin, lahat tayo dumadaan sa mga ganyan. Sa anxiety, sa worries. Dadaan tayo sa panahon na we are anxious. No? We are worried. At pinamagatan natin ito, anxiety and the battle of faith. So aware naman tayo sa anxiety and as well as aware tayo na ang pagiging Kristiyano ay hindi madali. Okay? Ang pagiging Kristiyano, kinakailangan malaman mo na ito ay punong-puno ng battles. Punong-puno ng pakikibaka. So, sa Banal na Sulatan, maraming mga accounts na nagsasabi na ito ay mga battles of faith. We can recall ang isang talata na familiar tayo sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, di ba? Nung si Pablo ay inirelay na niya ang kanyang ministry kay Timothy, anong sabi niya, di ba? I have fought a good fight of faith. Di ba? I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Another account, kung babasahin natin, 1 Timothy chapter 6 verse 12, sabi niya kay Timothy, fight the good fight of faith. At ito yung sinasabi ni Pablo na, I have succeeded. I have fought that good fight of faith. At maraming mga accounts sa mga kasulatan, to name a few, ay na nagsasabi na ang pagiging Kristiyano ay hindi madali. Ito'y punong-puno ng battles, punong-puno ng pakikipagbaka, punong-puno ng mga struggles even. At nung tinuturo niya kay Timothy ang mga bagay na ito, sabi niya, Timothy, fight. Fight the good fight of faith. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi simple, hindi madali. When a person accepts Christ, kinakailangan maging ready rin siya sa fight na mangyayari sa kanyang buhay. Kinakailangan natin i-anticipate, mga kabataan, kapag ikaw nagpasimulang tumanggap kay Kristo, there is a battle. There are battles, actually. Hindi lamang isa. There are battles sa ating pagiging Kristiyano. There are battles just because you are a Christian. At dahil si Satanas na dati, sabi sa Banal na Kasulatan, dati tayo ay tagasunod ni Satanas, naging alipin sa kasalanan, at ngayon ay kontrahan na dahil tumanggap tayo kay Kristo. That is why si Satanas ay umu-oppose sa'yo, kinakalaban ka, kinakaaway ka, kaya may mga battles. May mga pakikipagbaka sa ating pananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, fight the good fight. Sabi sa verse natin binasa, sa Hebrews, chapter 3, verse 12, nagpapaalala siya dun sa an evil, unbelieving heart, you fall away.
Diba? Yun yung pananampalataya, mga kabataan. Faith is the assurance of things hoped for. Hebrews 11:1. The evidence of things not seen. So ano yung ebidensya mo na merong Jesus o merong Diyos? Hindi mo naman nakita. That is faith. Yung faith yung ebidensya mo. At dahil meron kang faith, it is a battle to keep that faith. It is a battle na kinakailangan mong magkaroon ng pananampalataya. Dahil hindi mo nga siya makita sa iyong mga mata. It is a daily battle to have that faith. We have many promises na nasulatan. We have many words of God na ating pininiwalaan sa palatayanan. At bagaman, nung nagpasimula tayo maglingkod, yung mga bagay na nakasulat, hindi po naman pa naranasan lahat. And it is a battle to keep that faith. To have that faith, even though itong mga bagay na ito ay nabasa mo pa lang. Pero naniniwala tayo na dumarating at dumating na sa inyo yung panahon na kung saan naging reality yung mga bagay na kasulat sa mga kasulatan. But then again, we still have faith. Because si Jesus ay naniniwala tayo pabalik pa lamang. Jesus is coming back to earth again. At we don't know when, we don't know where, pero siya ay babalik. So it takes faith to believe in that. It takes faith na para magsabi, kailangan ko maging Kristiyano, kailangan ko isayos ang aking sarili dahil babalik ang ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil buhay si Jesus Christ. Sa madaling salita, ito yung laban. To keep the faith. At para ikaw hindi pasukan ng unbelief. It is about to keep the faith so that God, or to keep the faith to God. This is the battle to, that is a battle of faith na every time ipapakita mo na ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya, ipapakita mo na ikaw ay Christian. Even though, of course, maraming mga tao sa mundo na ito ay agnostic, hindi naniniwala sa Diyos. That is why, tayo mga kabataan, we have a battle to keep the faith. And every day, kinakailangan magkaroon tayo ng faith na yan. And don't, sabi doon sa ating binasa, and not let yung ating mga puso ay pasukan ng evil hearts of unbelief. At kapag dumarating yung unbelief, kapag dumarating yung hindi pagsampalataya, which is the opposite of faith, diba? Faith, unbelief, doubt. And many times, or many instances na ating buhay, pwede tayong pasukan ng unbelief. Pwede tayong pasukan ng hindi pagsampalataya sa Diyos. Kaya may battle. Kaya hindi simple. Kasi every time ng ating buhay, pwede tayong pasukan ng unbelief. Now, dahil Christian tayo, we have to fight the faith. We have to fight, we have to live our lives fighting the battle of faith. Dahil kapag pinasukan tayo ng unbelief, alam niyo ba ang unbelief or ang doubt? Yung unbelief ay, ito yung essence ng all evil. Yung hindi sampalataya, paniniwala, or yung hindi paniniwala sa Diyos, it is actually, yun yung ugat ng kasalanan. Diba? Yung hindi pagsampalataya, hindi paniniwala. If you do not, diba, mga tao sa labas, they do not believe in God, so they do what they want to do. Wala silang, hindi nila pakialam na merong Diyos na nakamasid at anytime na kanilang buhay ay pwede silang parusahan. At hindi sila naniniwala na after life, sa mundong ito ay darating sila sa paghahatol. Many people don't believe in God, that is why gagawin na lang kanilang mga sariling gusto. Okay? And that unbelief, yung hindi pagsampalataya, hindi paniniwala sa Diyos, yun yung ugat ng kasalanan.
Kaya sila gumagawa ng kasalanan kasi hindi sila sumasampalataya. At tayo, mga Kristiyano, kaya tayo, by the grace of God, sinisikap natin na hindi gumawa ng kasalanan or hindi gumawa ng pagkakamali kainan dahil naniniwala tayo na may Diyos. Naniniwala tayo na merong Kristo. Okay? Naniniwala tayo na ang Diyos ay nakamasid sa ating mga galaw. Naniniwala tayo ang Diyos ay siyang tumitingin sa lahat ng mga na ating ginagawa, iniisip, at sinasalita. So that is why we need to keep the fight of faith. No? Dahil hindi na tayo alipin pa sa kasalanan. Without that belief, without that faith, we are all prone na gawin ang ating mga sariling gusto. Prone tayo na gumawa ng kasalanan simply by not believing that God exists. At even sa ating mga buhay Kristiyano, no? Darating panahon, darating yung mga araw, bakit tayo nakagawa ng pagkakamali kainaan? Dahil at times, we forget that God exists. That is why yung mga lapses, yung mga sins even, ay nakakalusot pa rin. Yung mga kasalanan sa ating mga katawan ay nakakagawa pa rin. Hindi natin nakapagtagumpayan at times. Yung mga bagay na pagkakamali. Because yung ating faith ay nanghina. And for a moment na ating buhay, hindi natin pinaniwalaan ang Diyos ay buhay. Na siya nagmamasid sa lahat ng ating mga gawa. Okay? Now, that is a daily battle. Daily battle na kinakailangan manampalataya ka every day of your life. Sabi ko nga, ang ugat ng kasalanan, it roots down to unbelief. So kapag hinayaan mo yung unbelief na makapasok sa puso mo, nag-stem out yung mga kasalanan, yung mga karumihan, yung mga bagay na hindi kadugod-dugod sa harapan ng Diyos. It leaks from a simple unbelief. Okay? Now, we would leave that for a moment, and I want to talk about anxiety. Okay. Now, aware tayo sa concept or doon sa idea ng anxiety na siyang, I believe na ito ay gumugulo sa isipan at sa puso ng mga, hindi lang ng mga nasa sanlibutan, kundi even ng mga mananampalataya. And many things, actually, alam nyo ba, kapag meron tayong anxiety, ay maraming mga bagay na nagiging resulta nito. Okay? Many things have resulted because of our anxiety. At dadaling ko kayo sa isang parte at papakita ko itong mga examples na ito. No? Halimbawa, ang mga tao ay anxious sa kanilang finances. Maraming mga naghihirap ngayon, maraming mga nangailangan ng pera. And they are anxious. Saan sila kukuha ng pera? Saan sila kukuha ng pangailangan? Which in turn, sometimes nag-lead sa mga bad decisions. Nagagawa magnakaw, nagagawa sinungaling, nagagawa maging greedy, simply because gusto ng mga tao na ma-satisfy or ma-pacify ang kanyang anxiety. Kinakailangan niya ng pera. That is why he needs to meet it. Another example, ilan sa atin anxious about someone kung paano mag-respond sa ating mga sinabi. Ba? Kaya ayaw natin magsalita. Dahil anxious tayo kung anong sasabihin niya sa atin. Ayaw natin na ibabalik sa atin. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng away. Kaya in-anticipate mo na ganun yung sasabihin niya, which in turn, sa gagawin mo, wag na lang. Diba? And sometimes, instead na sabihin yung katotohanan, naging sinungaling. No? Hindi na sinasabi diretso yung katotohanan dahil afraid sa masasabi. Afraid sa ma-receive mo na feedback. Ang ilan may anxiety about many things sa buhay na ito.
anxious sa perception ng kanyang sarili. No? Iniisip natin na ang iba ay tumitingin sa atin on a different way. Iniisip na ganito tayo, ganyan tayo. Which would lead at times, di ba? At times ay nag-lead sa hindi maiinam na actions for the body, self-harm. Okay? So ganito yung anxiety, sometimes it leads us. Yung mga battles in the mind, in the heart, ay possible na i-lead tayo sa mga bagay na hindi maganda. And most of the time, itong mga bagay na ito, most of the time, it's just in the mind. It's a battle in the mind. Pero, bagaman natin ito, minamaliit, dahil ito'y mahirap, ito'y matinding battle, pero ito'y parang plague, na kapag ito'y napagtagumpayan, even yung mga bagay na magiging resulta ng anxiety, ay kaya mo rin mapagtagumpayan. Okay? Maraming mga anxiety na pumapalibot sa ating mundo. At kapag hopeful saying, kung mag-get over tayo sa anxiety, madali, okay lahat. Pero easier sa dandan, no? Minsan mahirap mag-overcome sa anxiety. Dahil in the moment ikaw ay nandun sa anxiety, at in the moment ikaw ay, actually, ikaw ay pinapaniwala on something that sometimes doesn't really exist. Okay? Pero ba sabi ng mga kasulatan patungkol sa anxiety? I want us to read Matthew chapter 6, ano? Matthew chapter 6, kung mabasahin ninyo, verse 25 up until 35. So nag-uusap si Jesus, particularly in this topic, sa anxiety, sa mga anxious. Sabi niya sa verse 25, don't be anxious. Do not be anxious. Paano yun? Paano yun, Jesus? Easier said than done. Ang hirap naman nun. Do not be anxious about your life. At maraming mga accounts pa dyan, verse 27, sabi niya, sa kanila ng mga anxious, paano makakapagdagdag ng single hour sa buong buhay mo? Verse 30, ang sabi pa doon, meron verses actually, 30, 31, hanggang 35, pinapakita doon ni Jesus, do not be anxious. Therefore, do not be anxious what you eat, what you drink. Do not be anxious about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Sufficient, sabi doon, sufficient is the day. Is its own day for its trouble. Sabi ni Jesus, do not be anxious about tomorrow. Now, what does, anong sinasabi, how would Jesus define this phenomenon? Itong anxiety, itong kalagayan na ito, yung mga anxious people, ano bang definition na inilagay ni Jesus sa banal na kasulatan for these people? Sa mga na-anxious. Okay? Ready na kayo? Ito ang sabi ni Jesus sa verse 30. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown away into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? In the context of anxiety, sa kanila ng mga anxious, dinefine ni Jesus ang mga anxious people as someone who is of little faith. As someone who has little faith. Now, pwede sabihin, di ba? May another account sa banal na kasulatan, kung kasing laki lang ng buti ng Muslim, pananampalataya, you can move mountains. That is correct. Pero in this context, He does not say it on a positive way, mga kabataan. Dumarating sa point in life na ang ating pananampalataya has become so little. At yung mga anxieties ay nakapasok sa atin. In short, ang root
ng pagiging anxious, ng anxiety, is having a little faith. Or we could say as well, a lack of faith. Okay? A lack of faith. At hindi ako magmamalaki sa inyo na nagsasabi, hindi naman ako naging anxious. Hindi naman ako naging anxious sa mga bagay surrounding mga problema, mga concerns. I've never have become worried. That is not true. Pero this is the reality of the book, mga kabataan. Sometimes, we have become anxious about many things. And Jesus calls us of little faith. Okay? At going back dun sa pinag-uusapan natin sa battle of the faith, sa fight of the faith, darating yung panahon that when anxiety creeps in at ikaw ay, sabihin natin, nahugumo nito, influenced, ikaw ay pinapahirapan nito, ikaw ay nandun sa storm ng anxiety, we found ourselves of little faith. We found ourselves na ang ating pananampalataya has become so little. Of course, when you're anxious, ang pininiwalaan mo lang ay yung mga present na bagay. Or yung mga bagay na nagpapa-anxious sa'yo. Halimbawa, anxious ako sa health. Matay na ata ako. Nag-deteriorate yung katawan ko. Ikaw ay nakakain dun sa mga negativity. Of which, hindi naman totoo. Of which, hindi naman talaga largely true. Okay? And, yung paniniwala natin, instead of we put our belief in God, our faith in God, we believe on the anxiety na binilagay ng kaaway sa atin. Anxiety of work. Walang trabaho. Yung finances ko, problema ako sa ganito, ganyan, etc., etc. You believe on that. Na problema ka, you believe on that, na ikaw ay mag-struggle sa work. And you live, iniiwan mo yung pananampalataya sa Diyos na siya ang nagsabi, siya ang mag-supply ng iyong pangailangan. Do you see it now, mga kabataan? We could say, now when anxiety comes in, it stems from having a little faith. That's what you believe, no? That's what you believe, yung anxiety, not God. Which in turn, mag-produce sa atin ng maliit na pananampalataya. Alam ko pwede nyo sabihin, grabe naman, Kuya Tim. Anxiety lang, little faith na agad. Alam kong walang gustong magkaroon ng maliit na pananampalataya dito. At di ko mo kinakatulad na maliit ang inyong pananampalataya, maliit ang ating pananampalataya. No? Grabe naman, Kuya Tim. Anxious lang ako na magsalita. Little faith na agad. Anxious lang ako na baka mawalan ng work kasi ako yung breadwinner sa family. Little faith na agad. Sobra naman yon. Napunta lang ako dun sa anxious na kalagayan, unbelief na. Lalim agad ng kahulugan. Anxious lang para bang sinasabi mo na, Kuya Tim, I don't believe in God. Now, paano natin ito i-reconcile sa banal na kasulatan? Meron ako actually nabasa na analogy sa internet na personally nangyari din sa akin na gusto kong share sa inyo mga kabataan. No? Imagine nyo. Imagine ninyo, punta kayo sa doktor. So, okay naman kayo, di ba? Wala namang problema, wala namang sakit. Pupunta kayo sa doktor, papa-check up lang. Feeling good, feeling okay. Papa-check up kayo, tapos na-found out nyo na abnormal yung mga ganitong, abnormal yung cholesterol mo. Very high. Okay? So, yun yung nangyari sa akin talaga. Nung pagpupunta namin sa doktor, hindi naman talaga yun yung pinapa-check up ko, pero I found out yung cholesterol levels ko ay very high. So,
Nung nakita namin yun, or personal, nakita ko yun, of course, anong maramdaman ko? Manlulumo. Hindi naman ako excited, no? Magkaroon ng gano'n. Kundi, of course, based sa, alam nyo na, sa aking father. Recently lang, ay karoon din ng mga heart problems. Nung nalaman ko yung results na yon, it did not go well sa akin. Hindi maganda yung balita. At nung nakita ko yung results, nung in-interpret ng mga doctors, ito, kinakailangan mo na mag-take ng ganito. Kinakailangan mo nang bawasan yung kain, i-diet, exercise, tapos i-take mo yung ganito. Tapos, sabi ng ilan, masyado ka pang bata para mag-maintenance, masyado ka pang bata para mag-ganyan gamot. Oh? Mga ganong mga bagay all around. It's not a good news. Hindi magandang balita. At sino ba naman tayo para magkaroon ng or maging masaya sa hindi magandang balita, lalo na yung aking tatay, ganun yung news na natanggap din niya months before nung siya'y kunin ng Diyos. So, I did not take it well personally at nag-deteriorate yung aking physical. So, sabay-sabay na dahil malungkot at kinakabahan na anxious. I was anxious. At siyempre, hindi naging maganda sa akin. Ganun yung akin naging karanasan for the past few months. At gayon pa man, bagaman, of course, we do not want to receive those bad news, those reports na hindi maganda, pwede natin sabihin na it's not good. Pwede natin sabihin na hindi maganda yan. Pwede sabihin na, baka mag-lead na yan sa mga complications. Bata ka pa, ganito kaya, etc. Pero, the way I see it, or the way na pinakita ng Diyos, sabi din doon sa analogy na aking nabasa, so nakaka-relate ako, kaya yung aking karanasan na naikwento ko sa inyo. Sabi doon sa analogy na nabasa ko, siya kasi may cancer siya, nalaman niya, masakit yung tiyan niya, nagpa-check up siya sa doktor, masakit lang yung tiyan niya, akala niya, ina-acid lang siya, yung pala cancer sa small intestine. At bata rin siya. So, nung nakita cancer, nanlumo siya, na-anxious siya sa kalagayan niya. Cancer, ganito ganyan. It will not end well sa akin. Marami pa akong plano, marami pa akong ideas, etc. Pero, he is thankful. Okay? And I will tell you why. Dahil, sabi dito, sa akin nabasa, nung pwede niya sabihin, i-treat yung bad news na para bang wala nang takas, wala nang ikaw gaganda pa na resulta. Unless maalis talaga to totally, ay hindi maganda yung akin napakinggan. Pero we could look at it like this, na ngayon na maaga pa, sabi niya doon, na habang maaga pa, nakita na merong cancerous na pwede pang i-treat, pwede pang i-remove. So instead na mag-alala siya, ma-depress siya, malungkot siya, ma-anxious siya, ganito, cancer, ganyan. Tinignan niya on the other way around. Buti nakita ng maaga para itong kalagayan na ito ay pwede pa ma-treat, pwede pang ma-address. And I personally, actually, yun yung aking pinagpasalamat din sa Diyos. Buti nakita ng maaga. Para pwede pang i-treat, pwede pang may address. Pwede tignan, instead na meron tayong failure, meron tayong karamdaman na malubha, pwede tignan na ganito. Habang ngayon maaga pa, di ba? Are you glad na nakita ng mas maaga pa na pwede pa siyang i-treat? Dahil kung tumagal yun, halimbawa doon sa cancer, kung tumagal yun, baka maging fatal, hindi nakita eh. Wala napapansin, masakit lang tiyan niya. Pwede siyang hindi magpa-check up, magpatingin, Pero kung tumagal yun, at hinayaan lang niya, and then, mas magiging fatal pa sa dulo.
And going back sa ating pinag-uusapan, salita ng Diyos, mga kabataan, mainam na makita natin nang maaga pa na yung anxiety ay nag-uugat sa ating mga pagiging little faith. At mas mainam na makita mo ng maaga pa, ma-diagnose mo yung sarili mo na maaga pa. Dahil kaya pa itong i-treat ng salita ng Diyos. Kaya pa itong i-address ng salita ng Diyos. Kaya pa itong i-exercise sa pananampalataya. Okay? Kung hahayaan natin na tumagal, hindi natin nakikita na yung mga ganong causes pala, yung mga worries, yung anxieties pala, ay nag-uugat doon sa maliliit na mga unbelief. Kung hindi natin ito makita ng maaga, baka pagdating sa dulo, totally, mawala ka na, malayo ka na sa Diyos. Pero right now, pinapakita ko na sa inyo, para ma-diagnose sa ating mga sarili, if we have experienced anxieties about tomorrow, worries sa hinaharap na hindi natin mga control, then, maybe it's time we need to check up sa ating Diyos. At huwag ka mag-alala. Kung makita mo man yung sarili mo na, sakit naman ng anxiety, unbelief agad. Then, huwag ka mag-alala, it can be treated. Kaya pa yung i-treat ng salita ng Diyos. At magpasalamat tayo ngayon nakita ng maaga. Kung may mga worries tayo, madali tayong pasukan ng worries, ng alalahanin, na anxiety. Be thankful na na-diagnose ng maaga. Dahil ang Diyos ang siyang kayang mag-address ng lahat ng mga bagay na natin nararamdaman niya. Kaya niyang i-address ngayon at this moment, if we are under worries, under anxieties sa mundong ito, then, yung ating mga pananampalataya, little by little, nawawala pala, nauubos pala, hinahayaan mo lang ang anxiety mag-take over sa'yo. Kung yan ay tumagal, baka hindi na matreat yan. Dahil pag bumalik na ang Diyos at ikaw ay sabi doon, pagbabalik ng Diyos, makakasumpong ba siya ng pananampalataya? If God comes back, or if Jesus comes back, at wala ang pananampalataya na masumpungan sa'yo, then, wala na. Wala nang treat. Wala nang cure. That's why ngayon pa lang, early signs, early symptoms, at mainam na nakita natin ito, para tayo, ngayon pa lang, ma-address na natin ang lahat ng mga bagay na ito. Napakainam ng ating inawit kanina bago magpasimula ang pangaral. Yung mga anxieties, yung mga worries, tinuruan tayong i-cast sa paanan ng Diyos. Alam niyo ba ibig sabihin ng cast? Meron tayong image. Di ba? I will cast all my cares upon you. Yung image na yon ay para bang ilalapag lang, di ba? I will cast. Pero alam niyo ba yung cast? Talagang ibabato. Ibabato, ibig sabihin nun. Di ba? Pagka mabasa kayo sa Bible na they cast stones sa mga nagsinungaling or nakagawa ng kasalanan. Cast lots. So maraming mga cast, di ba? Pagka-cast, they cast stones sa mga nagkasala. Hindi yung nilalapag lang yung bato. Binabato yung bato dun sa mga nagkasala. So, it's a great image na makita natin dahil hindi natin binibaby yung mga cares. Nagpapahirap nga sa atin ito eh. So, ngayon, perhaps, kung may mga worries tayo, may mga anxieties tayo, may mga bagay na hindi natin makontrol sa hinaharap, na nag-aalala tayo, then, it's time to cast your cares. Iba to. Iwan sa Diyos. Sabi sa isang awit. Take your burdens to the Lord and leave it there. It's time to cast your cares. Kaya, personally, going back dun sa aking short testimony, I'm really grateful sa Diyos na nakita this early on. At bagaman, kung mapapansin ninyo, medyo may mga changes sa aking katawan, ay wag na kayo mag-worry, mga kabataan, mga kapatid. Dahil it's all for good, sabihan ng Diyos. At I do believe na lahat ng bagay, all things work together for good. Yung simpleng hyperacidity lang na pina-check up ko ay nakita ito mga ganitong results, then hindi yan nagkataon lang sa Diyos. Okay? At by the grace of God, ay kaya pa naman, sabi ng mga doktor, kaya pa naman daw i-treat. At I do believe, greater than doctors and nurses, our God is a healing God. So walang imposible sa Diyos. And same goes sa ating mga spiritual na pananampalataya. It's not great news to hear na pag sinabi ko may anxiety ka, may unbelief ka. Hindi yung magandang balita.
Kasi lahat tayo meron eh. Kaya lahat tayo meron. May unbelief din ako, may little faith din ako. Yung too much worrying, too much anxious sa mga bagay na uncontrollable ay unbelief pala. It's not great news. Pero the mere fact na ngayon, alam mo na, as early as now, alamin mo rin that it can be treated. It can be treated by our great physician, by our God, na siyang kaya magpagaling sa ating mga spiritual na buhay. Another thing that comes to mind, marahil, ganito masabi ninyo, no? Kuya Tim, lagi akong anxious eh. Parang grabe pala yon na lagi ako may anxiety, so lagi rin ako may unbelief. Paano yun? Parang kulang ba ako sa faith? Kulang ba ako sa... Maliligtas ba ako? Kulang ba ako sa faith para maligtas? Kasi lagi tayo may anxiety. Hindi dito lagi may anxiety. Kung laging anxious, tapos in-equate natin kanina sa unbelief, lagi may unbelief din. Paano tayo maliligtas niyan? Now, I will give you another analogy. Gusto kong makita ninyo. Dito sa karera ng ating buhay, imagine ninyo yung sarili ninyo na para kayong nasa kotse. Okay? At tayo ay nangangarera hanggang makarating lang dun sa finish line. At ang kaaway si Satanas, ayaw niya na makarating ka sa dulo. Ayaw ng kaaway na makarating ka dun sa finish line. Ayaw niya na magtagumpay ka. Ayaw niya na sabi doon, katulad ni Pablo, ayaw niya na mag-fight the good fight of faith ka. Kaya anong gagawin ng kaaway? Babatuhin niya yung salamin ng kotse mo. Para wala kang makita. No? Babatuhin niya ng putik, o ng alikabok. Para yung view mo dun sa kotse, wala kang makita. Kapag wala kang makita, ano mangyayari sa driver? Gigewang-gewang, hihinto. Diba? Ganon din ang ating pananampalataya. Satan doesn't want you to win. Satan doesn't want you na makatapos sa karerang ito. So what he will do, babatuhin niya ang inyong buhay. At darating sa point na dahil ikaw ay binato, ano yung babato niya? Anxieties, worries. At kapag nabato ang inyong view, ang inyong salamin, papasok yung mga anxieties, binato sa'yo, pinupuno ka ng worries, ng anxieties, sa pag-aalala, wala ka nang makita. Hindi mo makita yung goal. Because yung mga anxieties yung nakikita mo sa iyong harapan. Yung mga worries yung nakikita mo sa harapan. Hindi natin makita where is God or where is yung mga pangako ng Diyos, yung mga plan ng Diyos. Dahil yung mga anxiety nag-cloud sa ating mga pag-iisip. At ikaw, anong gagawin mo, kabataan? What will you do? Ikaw ba yung tutuloy mo lang yung drive na wala kang makita? At kapag ka tinuloy mo, mahirap naman din yun. Baka mabangga ka. Ikaw ba yung pagka wala ka na makita, titigil lang, stop na lang doon, ayoko na. Suko na ako. Anong gagawin natin, mga kabataan? Kapag ikaw'y nabalot na ng anxiety, what will you do? Drive lang na yung anxiety na ikita mo? Anong mangyayari sa ating mga buhay? Maliligaw tayo ng landas. Dahil we are still driving na clouded tayo ng anxieties. Hindi natin mararating din yung dulo. Or what will we do? Tigil ba tayo? Dahil lang ba merong mga bagay na bumabalot sa'yo, may mga worries na nag-cover sa'yo, titigil ba tayo? Sa ating pananampalataya. Alam nyo, simple lang naman yung sagot eh. Kapag merong putik or merong dumi sa iyong kotse, sa sasakyan, kinakailangan lamang ito, ipapalinis, punasan, alisin ang dumi at ikaw yung patuloy ulit. Simple as that. Para hindi clouded ang iyong paningin, ipalinis natin ating buong buhay sa Diyos. Ipa-consecrate. Humingi tayo ng paglilinis ng Diyos. Humingi tayo ng habag at awa sa Diyos. Lord, help me. Yung aking paningin, yung aking view, yung vision, wala akong makita dahil punong-puno ng worries, ng pag-aalala. Palinis natin sa Diyos upang makita natin na, ang sabi niya sa Jeremiah, I know the thoughts that I think towards you. Thoughts of peace and not of evil. To give you a future and a hope. So kapag dumating mga anxiety sa ating mga kabataan, it does not mean
Actually, kapag dumating ang anxieties, it does not mean that we are faithless. Okay? I want to tell you that. Hindi nangangahulugan na kapag merong anxiety ka, it means you are faithless and will not go to heaven. But it only means na kapag merong anxiety, you are under attack. Kapag merong mga worries ka, at ikinabalit ang mga worries na ito, para ang kotse, you're under attack. Binalot ka ng kaaway, ng mga karumihan, ng mga worries. You're under attack ng kaaway. Remember yung pinag-usapan na last 2 Fridays ago, di ba? Satan has desired you, sabi ni Jesus kay Peter, Satan has desired you to sift you like wheat. Yinigin ang iyong buhay. At kapag nayanig ang iyong buhay, hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi na maliligtas. Kapag nayanig ang iyong buhay, hindi ibig sabihin na hindi ka na pupunta sa langit. Kinakailangan talagang dumating yun sa iyong buhay. But it's up to you to decide what will you do next. Sometimes anxiety clouds your view. Pero when that happens, it does not mean that you are faithless. It does not mean that you will not go to heaven. But it only means you're under attack. You're under attack ng kaaway. Pero sin dito, kahit na siya ay under attack, sabihin niya sa kanyang sarili, sa biyaya ng Diyos, hindi ako tatalikod, hindi ako titigil. At kinakailangan lamang natin magpalinis, magpatanggal ng dumi, ng anxieties sa ating mga buhay. Ipalinis at sabi doon, i-cast sa Diyos. At mag-turn ang ating mga paningin sa ating Panginoong Kristo Jesus. Na siyang may magagawa sa ating mga buhay. Sabi sa Psalm chapter 56 verse 3, basahin ninyo mga kabataan. Sabi doon, when I am afraid, sabi ni David, I put my trust in you. Hindi sinabi ni David na hindi siya natakot. No? Bagaman, kung babasahin niyo yung next verse na yan, masasabi niya, I will not fear, no flesh. Pero nasabi lang niya yon dahil dumating sa point na una, natakot siya. Dumating sa point na meron siyang pagkatakot. Pero ang resulta sa kanyang pagkatakot, sa kanyang mga worries, ang ginawa niya is inilagay ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. I have no fear. When I am afraid, I will put my trust in you. Darating ang ang pagiging afraid, ang mga fears natin, mga worries natin, anxieties. So, that is why we need to recognize na ito'y battle. No? The Bible does not say na hindi natin may experience sa mga pagkatakot. It will come. Pero it teaches us to trust in our God. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Hindi sinabi dito na wala na tayong mga worries or anxieties. Hindi sinabi dito, hindi rin totoo yung mga anxieties. Totoo yan. Reality yan. It's true and normal for everyone. Pero what should we do about it? Anong dapat natin gawin dyan, mga kabataan? Hahayaan ba natin na tayo kainin nito? Or magpapalinis tayo sa Diyos at ilalagay lahat ng ating mga pangailangan, lahat ng anxieties, ng worries sa Diyos? Dahil sabi dito, because God cares for us. What should we do, mga kabataan? Kapag ikay ultimately clouded na ng mga anxieties and worries, ang ilan ay hindi na magpapatuloy. Dahil mag-focus sila dun sa things na kinakaalala nila. Worried sa work, worried sa mga bagay sa lupa, popularity, worried sa many things sa mundo nito, relationships. Baka tumanda ako na wala akong boyfriend or girlfriend, etc. Because they are clouded ng kanilang mga anxieties, they will push through kung ano yung mga nakikita nila. Pero mga kabataan, yung mga anxieties and worries na yan, huwag niyong hayaan na maka-cloud sa inyong mga judgment. Bigyan nawa tayo ng kalakasan ng Diyos. Nang sabi dito sa mga nakasulat na natin binasa, that when we are afraid, let's put our trust in our God. When we battle anxieties, we need the view, we need the cleansing power of Jesus para tumingin tayo sa Kanya at magsabi, Lord, I believe your plans are still to prosper sa mga buhay. At yung mga anxiety, it will fade
away. It will fade away. Every time na ikay magkakaroon ng anxiety attack sa'yo, just remember, His plans are still to prosper. He has not forgotten you. Alam niyo ba, very depressing yung kalagayan ng mga Israelites sa panahon ng Babylon captivity. Yung context ng Jeremiah, I am closing na, no? Yung context ng Jeremiah, very familiar na verse na my thoughts that I think towards you, thoughts of peace and not of evil. Very depressing ang kanilang kalagayan because ayaw ng mga Israelites na manatili sila under the captive of Babylon. Gusto na makalaya. That is why, actually, ay meron dong false prophet na nag-arise, lalaya na tayo this time around. Dahil sa deep desire na kanila lumaya, pinakinggan nila yung false prophet na yon at nagplano na sila, ganito ang gawin natin. Aalis na tayo dito. Ngayon din, lalaya na tayo. So they are anxious sa kanilang buhay. Gusto nilang makauwi sa kanilang mga lands, lupain. Pero, sabi ng Diyos, huwag kayo mag-alala. Stay put lang kayo dyan. Hindi pa tapos yung aking plano. At hindi ibig sabihin na kayo ay mag-stay put, ay kinalimutan ko na kayo. Sabi ng Diyos doon sa pamamagitan ng Prophet Isaiah, my thoughts that I think towards you are thoughts of peace and not of evil. Kinakailangan lang mag-antay. Kinakailangan lang magtiis. Yung mga plano ng Diyos sa ating buhay, hindi pa tapos. Marami pang plano ng Diyos sa inyo, sa akin, sa atin lahat. I do believe. That is why we need to put our trust in our Lord God. Sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga pagkakataon. When we are afraid, let's put our trust in Him. Now, how can we overcome anxieties? Is anyone among you ay natatakot sa hinaharap? Natatakot na baka hindi ito mangyari, natatakot na baka mangyari ito. Is anyone among you fear the future? Sabi sa isang awit, dahil siya ay buhay, mahaharap natin ang bukas. Dahil siya ay buhay, lahat ng mga pagkatakot ay mapapawi. Because He lives. No other reason na kinakailangan. No assurance. Ang greater assurance na kinakailangan nating malaman ngayon ay hindi yung malaman mo yung future. Ang assurance na kinakailangan mo ngayon is to know and trust that God is alive. Na siya ang may hawak ng iyong bukas. That is the greater assurance natin kinakailangan ngayon. If you are fearing future, sabi ng Diyos, Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. That is what God will do. Are you anxious na you're too weak in faith? Inisip mo na sobrang mahina ka at baka dumating ang panahon na ikaw ay malayo na sa gawain dahil sobrang hina mo. Are you too weak in faith? 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sabi doon, in your weaknesses, ang kalakasan ng Diyos made perfect. My grace is sufficient for you. For my strength, my power is made perfect in your weaknesses. Anxious ka ba sa mga decisions, plans? What should I do? What should I go? Anong trabaho gagawin ko? Anong college degree? Etc. Anong mga anxieties ninyo sa mga decision making? Ang sabi ng Diyos sa Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way that you should go. Tuturo ng Diyos sa iyo. Do not worry. He will teach you and instruct you in the way you should go. I will counsel you with my eyes upon you. Hindi tayo paabayaan ng Diyos. Are you anxious about sickness? Mga karamdaman? Kamagalala. Sabi sa Isaiah, by His wounds, we are healed. Dahil siya'y namatay, dahil siya'y nakaranas ng pains, yung mga pains mo ay kanyang inako.
He is not worthy to receive the stripes, yung pains, dahil wala naman siyang ginawang kasalanan. Tayo meron. Pero dahil sa kanyang pag-ako ng ating mga kasalanan, tayo ngayon nakatanggap ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Hindi lamang yan physical, spiritual na karamdaman. Kaya yang pagalingin ng Diyos. Now, how can we counter? How can we fight anxiety? How can we fight the battle of faith? Every day yan, mga kabataan, walang non-stop. Darating anxieties. Marahil pag-uwi ninyo, ang ilan sa inyo, I do not know. Pero pag-uwi ninyo, papasukin na anxieties ng worries for tomorrow, for the future. Ang ilan sa inyo, perhaps dumadanas matitinding ang tawag dito, yung anticipatory na mga anxiety, pag-anticipate na mga bagay na masama. I may not know. Pero ang Diyos, sabi niya sa kanyang mga salita, He will never leave you. He will never forsake you. How to counter that anxiety? Hold on to the Word of God. It's in His Word. Ang kanyang mga pangako, kanyang mga salita. Anxieties are real, pero our God is real as well. Buhay siya. Battle unbelief with the promises of God. Battle anxiety with the promises of God. He promised. At ang sabi niya sa kanyang kasalatan, pagka siya ay nangako, hindi ito babalik sa kanya. Kapag siya ay nagsalita, hindi ito babalik sa Diyos na walang nangyari sa pinagdalhan. Sabi sa kasalatan, hindi nagsisinungaling ang Diyos. So believe in His Word. The promises of God's work. God's Word. Now, are you anxious na baka hindi naman ma-apply sa atin to? Hindi naman tayo magtagumpay sa mga anxiety na dumarating sa ating buhay? I will end with this verse. Proverbs 21:31. Sabi dito, the horse is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. At kapag siya'y nagtagumpay, kayo rin naman ay magtagumpay. Mga kabataan, I know it's hard to be a Christian, lalo na sa ating panahon, to keep the fight of faith. Pero huwag ka mag-alala. The Lord is with you. He will never leave you nor forsake you. Ipagkatiwala lang natin lahat ng worries, lahat ng anxieties sa Diyos. At ang sabi niya sa kanyang salita, sino man ang kumatok para ilagay yung kanyang anxiety, sino yung kumatok, ay aking pagbubuksan. Iniwala ko ng Diyos ang siyang gagawa sa inyong mga buhay sa bawat isa natin. Papalain tayo ng ating Panginoon at maaari ba tayong tumayo sa pagkatapos ng ating gawain. Purihin ng Diyos sa gabing ito. Let's pray. Kilala namin Diyos, kapasalamat kami sa iyong mighty work sa mga buhay. We're thankful and glad na ikaw ang siya nangungusap sa aming kalagitnaan. Father God, forgive us, Lord, sa mga lapses. Forgive us, Lord, that sometimes we lack faith. We are anxious. We are filled with worries. We are filled with anxiety na bumabalot sa mga kaisipan. To have a clear mind, to have a clear vision na ikaw ang siyang gagawa. Father, forgive us. Cleanse us with your word. Cleanse our eyes so that we may see na ang sabi mo sa iyong mga salita na hindi pa natapos ang iyong paggawa. Hindi pa natapos ang iyong plano. You are creating something new every morning. Kaya sa mga sandaling ito, we put our trust in you. And I pray, Lord, para sa mga kabataang ito, palakasin mo sila, Lord. Ingatan mo sa mga bagay na gawa ng kaaway. Bigyan mo ng pagkatagumpay, O Diyos. Many battles ang kinakaharap ng mga kabataang ito. And yet, Lord, I put my trust in you. We put our trust in you. For you are the God that will never fail. Pagpalain mong bawat isa, Lord, and may these words bring glory to you and to you alone. Ikaw, Diyos, ang siyang maluwalhati. This is our humble prayer, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen.
Praise the Lord. Maraming palakpakan natin, Panginoon. Pagpalain tayo natin, Panginoon, mga kabataan. God bless you, Brother Sam. God bless you. Praise God. Hallelujah. Ating palakpakan natin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos. Tunay na nalaman niya ang ating mga pangailangan. Amen. At sabi niya kanina sa mensahe, hallelujah, siya ay nagmamalasakit sa atin. Amen. Oh, purihin ang ating Diyos. Gaano tayo kapalad na ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay nagmamalasakit sa iyo. Amen? Nagmamalasakit sa atin. Hallelujah. Salamat sapagkat may Diyos na nag-aalala para sa atin, umiibig sa atin. Hallelujah. At sa oras sa mga troubles, laging nariyan para tulungan tayo. Amen? Gumat, kuminsan, kagaya ng mensahe kanina, sometimes tagpuan tayo ng Diyos sa maliit na pananampalataya, nagkukulang. Hallelujah. Pero salamat. Dahil hindi niya tinalikuran sila mga mahina ang pananampalataya, kundi in-increase niya ang pananampalataya. Tinuturuan niya pa, hallelujah, ng manampalataya. Salamat sa Diyos sapagkat tayo ay narito ngayon dahil sa ating Panginoon. Amen? Salamat sa pananampalataya na ibinigay sa ating Diyos. Sa ating palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating Diyos. At tayo dadako sa prayer request. Meron bang pinabot na prayer request sa gabing ito? Hallelujah. At kung wala, ay kagaya ng mensahe sa gabing ito, nalalaman ng Diyos ang ating mga suliranin. Nalalaman ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Hallelujah. At kagaya na David kanina, nung siya'y nasa kalagayan ng troubles, ang kaaway ay pilit siyang ginagapi. Ang sabi kung aatras tayo sa maunang talata doon, sabi, nanalangin siya sa Diyos. At sabi niya, maawa ka, Panginoon. Sabi niya, maawa ka sa akin, O Diyos. Hallelujah. Sabi niya, sapagkat ang kaaway ay ibig akong sakmalin. Pero sabi niya sa sumunod na verse, hallelujah, kung sa oras man na ako'y matakot, I will put my trust in you. Aking lalagak ang aking tiwala sa iyo. Amen? Sa oras sa mga troubles, hallelujah, ang Diyos nais na lamang makita sa atin na siya ang ating nilalapitan. Sa oras sa mga trials, sa oras sa mga anxieties, hallelujah, gusto makita ng Diyos na siya ang ating pinagkakatiwalaan. Na sa oras sa tila, wala na tayong lakas. Wala na tayong, hallelujah, kakayahan pa. Hallelujah. Kung tayo lalapit sa Kanya, tatawag sa Kanya at magpapakumbaba, ang Diyos ay malulugod. Amen? Salamat! Hallelujah! Kung minsan may nagkukulang, pero ang Diyos kailan may hindi nagkulang para tayo laging saktuluhan. Awitin natin, hallelujah, ang awit na nagsabing, hallelujah, He is our peace. Salamat sa ating Diyos. Bagamat nagkukulang, tayo na minsan na nagpe-fail sa pananampalataya at nabibigo natin ang ating Diyos. Pero siya pang nagsasabi, lumapit tayo sa Kanya. Come unto me, hold your labor and heavy laden, and I will give you rest. Salamat sa ating Diyos na ito yung nagmamalasakit sa atin. Awitin natin may pananampalataya, mga kabataan. Ano mga burdens, ano mga anxieties, sabi sa mensahe, ang Diyos ay may magagawa. Hallelujah! May magagawa ang Diyos. Sinong sumasampalataya? Anumang kalagayan, anong pangailangan, anumang panggagapi ng kaaway, ang Diyos ay may magagawa. Dahil siya ay may malasakit sa atin. He cares for us. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Hallelujah. He's our peace, who hath broken down every wall.
Yes, Lord. He's our peace. He's our, yes, Lord, you are our peace, oh God. He's our peace, who has broken down every woe. Yes, Lord, you are our peace. He's our peace. He's our peace. Cast all your cares on Him. Cast all your cares on Him, for He cares for you. Hallelujah. He's our peace. Yes, Lord. Hallelujah. He's our peace. Yes, Lord, you are. Hallelujah. Cast all your cares on Him, for He cares for you. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Nalaman mo aming mga pangailangan. Nalaman mo aming kalagayan. At salamat dahil lagi kang nariyan. Laging nakaalalay, Panginoon. Minsan pa sa umpisa, He is our peace. Ano mang kalagayan, ano mang sitwasyon mo, hallelujah. Nalaman ito ng Diyos. Hallelujah. At kung ikaw ay lalapit lamang sa Panginoon, magpapakababa sa harapan ng Diyos, hallelujah, ang Diyos ay tutugon. Ang Diyos ay gagawa sa iyo. Walang mahirap sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He is our peace. Hallelujah. He is our peace, who has broken down every woe. Yes, Lord, you can. Hallelujah. He is our peace. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares. Hallelujah. Hallelujah. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Salamat, Panginoon. He is our peace. Hallelujah. Cast all your cares on Him. Oh, Lord. Nilalapag namin ang lahat, Panginoon. Oh, walaya kang gumawa, Panginoon. Oh, gumawa ka. Gumawa ka sa buhay ng bawat isa. Oh, cast all your cares on Him. Oh, ilapag mo sa Panginoon. Kabataan, ano mong kalagayan, ano mong pangailangan, nalaman ito ng Diyos. Oh, ilapag mo sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Peace, our peace. Cast, hallelujah. Cast all your cares on Him, for He cares for you. Salamat, Panginoon.
Hallelujah. Peace, our peace. Sa uling pagkakataon, mga kabataan, itong panahon, kausapin mo ang Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon ang lahat. Ano mang kalagayan, ano pangangailangan, ano sitwasyon, ano mang kondisyon. Oh, nalalaman ng Panginoon. Oh, hinihintay niya lang tayo. Lumapit, ipagkatiwala ang lahat. Manampalataya. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. Peace, our peace. Cast all your cares. Cast all your cares on Him. For He cares for you. He is our peace. He is our peace. He is our peace. He is our peace. Glory, hallelujah. O tunay, Panginoon, You are our peace. You are our rest. Hallelujah. Sa oras ang aming mga kaluluwa, ang aming mga puso't isipan ay napapagal. Tunay, Ikaw ang aming kapayapaan. Ikaw ang nagpapawi ng kalumbay at kalungkutan. Ikaw ang nagre-restore ng kagalakan. Even though, oh God, kuminsan, kami, O Lord, ay nagkukulang sa pananampalataya. Kuminsan kami nagdadoubt, nag-aalinlangan, Panginoon. Patunay, totoo ang iyong salita, O God. You cares for us, O God. Kami na minsan ang nagkulang sa pananampalataya, nag-doubt, ng hina, Panginoon. Pero Ikaw ay natiling gumagawa pa rin, O Diyos. Ikaw ay nagmamalasakit pa rin, Panginoon. So, O Lord, salamat sa iyo. Sapagkat walang ibang tunay nagmamahal sa amin, kundi Ikaw, aming Ama sa langit, na nagmamalasakit, nakakaalam ng lahat ng mga bagay, gumagawa sa aming mga panalangin, gumagawa sa aming mga pagluha, gumagawa sa aming mga pagluhod. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tunay may Diyos sa amin na nagmamahal, nagmamalasakit, sagana sa biyaya at pag-ibig. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Sapagkat hindi namin magagawang magpatuloy kung hindi ka nagmamalasakit sa amin, Panginoon. And here we are, O God. Nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat kailanman hindi namin naranasan na kami pabayaan, pagkulangin, hallelujah, at kalimutan ng aming Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat may Diyos sa amin na nagmamalasakit, umiibig sa amin. Hallelujah. Bago pa lamang itagang sa libutang ito, Diyos, nalaman mo ng lahat at salamat sapagkat Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming awit sa aming mga puso. Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi namin magagawang makatayo, makapagpatuloy, hallelujah, kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Nagkukulang man sa pananampalataya, oh, hallelujah, nangihina man, hallelujah, pero lagi kang nariyan
nagpapalakas, nagpapatibay, nagtuturo, nagtutuwid, nagsasayos. Oh, salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami kailanman pinabayaan. Salamat, Panginoon, sapagkat lagi kang nariyan sa oras sa kami nangailangan, sa sakit at karamdaman, sa kalumbayan at kalungkutan, sa paghihina at panggigipit ng kaaway. Oh Lord, you are always there. Gumagawa, sumasaklolo sa amin, Panginoon. Salamat, lagi kang nariyan. Lagi mong pinapaalala sa amin na hindi kami nag-iisa, na ikaw ay laging nariyan, lagi naming maaasahan. Sa oras na nalulupaypay, walang lakas, nariyan lang yung kalakasan, nariyan lang yung pag-ibig, nagtutumulak sa amin to press on, to move forward into this battle. That's why salamat, sapagkat nang hina man sa panampalataya, pero lagi kang nariyan, nakaagapay, handang mag-increase pa ng aming pananampalataya. Humingi kami ng tawad, O Diyos, kung minsan nasumpungan mo kami, o sabihin namin madalas, pasumpungan kami, O Lord. O God, patawarin mo kami kung kami nagkukulang pa sa pananampalataya. Oh Lord, increase our faith, oh God. At bayaan, patuloy pa kaming lumago. Hallelujah! By your grace and mercy, O God. Lumago pa sa pananampalataya. Lumago pa sa pag-ibig. Lumago pa sa karunungan sa iyo, Panginoon. At bayaan day by day para nasa namin na kami yung binabago, pinag-itibay, pinapalakas, sinasaayos sa iyong mga salita, sa iyong pagkilos, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Lord. Salamat sa kasimplihan ng iyong gawain. Patuloy mong pinaparanas. Patuloy kang nagpupuno sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong ginamit. Aming mahalayo, dear brother Tim, O God, bagamat sa kanyang kahinaan na ramdaman physically, pero narin ka, Lord, nagpapaumapaw ng kalakasan sa kanya spiritually, O God. Salamat, hallelujah, sa iyong paggamit muli sa kanyang buhay. At dalangin namin, Lord, patuloy mo pa siyang palakasin, pagtibayin, at anumang karamdaman, hallelujah, na kanyang nararamdaman, O Diyos. Sa gabing ito, O God, sa pananampalatayang ibinigay mo, Panginoon, kami sumasampalataya na siya yun ang tapos sa pinagaling at pinalakas, Panginoon. Ano mga pangangailangan pa, physically, spiritually, emotionally, ano pa mga pangangailangan ng aming mahal leader, Lord, we pray. Hallelujah, ikaw magpala, ikaw magkaloob, ikaw magpatibay, and may you use him more, O God, sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, sa ikakatibay ng iglesia, ang iyong mga kabataan, Panginoon. May bless every one of us, O Lord. Hallelujah. Bless mang bawat salitang aming napakinggan, O Lord. And may use it, O Lord. May use it, O God. Hallelujah. Na upang lumago pa kami sa pananampalataya. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa desire, kundi sa paggawa, Panginoon. Lord, help us, O God, to walk, hallelujah, sa iyong mga salita, sa iyong mga gawa pa, O God, na gagawin sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat sa gabing ito. Tunay na kami pinagpala, O God, sa iyong mga salita. Bless mo, Lord, ang bawat isa. Wala mang pinaabot ng mga prayer request. Pero Lord, gaya ng iyong mensahe, O Diyos, sa gabing ito, ikaw ay nagmamalasakit sa amin, O God. Nalaman mo ang aming mga puso. Nalaman mo ang bawat pangailangan ng bawat isa. Nalaman mo kung sino man ang lalamig na ngailangan. Nalaman mo, Lord, kung sino may masakit karamdaman. Nalaman mo, Lord, kung sino nagkukulang sa pananampalataya, nagkukulang sa karunungan, nagkukulang sa kabanalan, nagkukulang sa katwiran. Oh Lord, you know it well, oh God. That's why, oh Lord, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, oh Diyos. Humihingi ng pabor muli sa iyong biyaya, habang may you supply, hallelujah, ang mga pangailangan, dalangin ng puso ng bawat isa, oh Lord. Ikaw nawa ang kumatagpo muli sa gabing ito, Diyos. At bayaan, maging